Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang tungkol dito sa pagkagulat lang naman ng mga Dabarkads natin sa bagong haircut or new look ni Raisa May Dizon ngayon sa Sugod Mall mga kapatid. So kung dati medyo long hair si Raisa May Dizon, ngayon short hair na or short bob cut ang kanyang pina-haircut mga Kadabarkads na siyang bumagay naman sa kanya ng bonggang-bongga. At marami nga pong nagsasabing mga Dabarkads natin at mga casual netizen na bumagi talaga kay Raisa May Dizon ang kanyang new haircut. At alam nyo ba, inulan po ito ng papuri at komento sa social media, sa TBJ po na page, and syempre sa mismong account ni Raisa May Dizon. Sabi niya nga dito, hello short hair. At ang daming nagkomento dyan na sobrang ganda ni Raisa May Dizon. Meron din mga nagsasabing nagbalik muli ang aling maliit na si Raisa May Dizon dahil ganyan po yung haircut ni Raisa May nung bata pa siya mga Kadabarkads, pero bagay naman talaga sa kanya. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isa sa mga SQ na kung saan ay present nga dito sa Itbulaga Studio. Walang iba kundi po si SQ Ann Pereira. At kanina, sobrang dinumog po ang Sugod Mall mga kapatid dito po sa Robinsons Malabon, na kung saan nakasama natin dyan si Raisa May, si Jose Manalo, and syempre si Yunyul at si Ian Red. Sobrang dinumog po ng mga tao ito mga Kadabarkads. Punong-puno po yung taas, then yung baba, sobrang daming tao mga Kadabarkads. And ang dami din pong nakilahok sa palaro po ng Itbulaga. Sa mga nagtatanong mga Kadabarkads kung bakit binalik mo lang yung Sugod Mall mga kapatid, ito po ay dahil sa tumataas na heat index po sa ating bansa, kaya kailangan po na isagawa ang Sugod Mall sa mall kasi syempre kahit pa paano may aircon doon. Pag naman sa Sugod Barangay, sobrang init mga Kadabarkads, kaya marami po ang heat stroke. Kaya yung ikakabuti po ng mga Dabarkads natin ang iniisip ng TBJ Production. So parang anong nangyari kanina mga Kadabarkads, nagkaroon po ng mall show ang mga Dabarkads natin sa Sugod Mall mga kapatid, at marami nga po nagsasabi na sana ay masundan pa ito sa mga susunod po na araw kasi pag okay na po ang panahon mga Kadabarkads, hindi na po ganun kainit, syempre ibabalik nila ang sugod bahay or sugod barangay mga kapatid. So pansamantala lang ito ngayong summer dahil nga po sobrang init ng panahon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa magiging ganap na mga singing queens natin by April 25, 2026. Syempre, Pagibang Damara Festival na kung saan kasama dito ang mga singing queens, si Yunyul and si Ian Red. So mga kasama po nila mga bigating artista na taga GMA Network like Jillian Ward at marami pa pong iba. And speaking of mga singing queens, nagpapasalamat nga po si Ann Pereira dahil ang dami pong sumuporta sa Aninag photo booth. Sabi niya nga, kinilig ako sa pinakaunang nag-Aninag photo booth, mag-BF sila. Sa kilig ko, nakalimutan ko itanong kung pwede i-post yung photos nila sa page. Kita-kits tayo bukas sa CLSU Oval, 7 a.m. to 12 a.m., April 14 to 16. So since hindi na po regular ang mga SQ natin, syempre kinakailangan po nila na humanap ng alternative na pagkakakitaan mga Kadabarkads kasi 'di ba nawala po sila sa Itbulaga at hindi na po sila regular na nakikita sa naturang programa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang kaganapan kay Jerome Ibardome. Sabi nga po ni Ma'am Christina Ignacio, "Hey Jerome Antiques, we are also selling limited edition of Jerome Ibardome t-shirt available in all sizes. And guess what? We will be giving away 12 tote bags for free during the concert. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your tickets now, only few seats left." Sobrang ganda nito mga Kadabarkads dahil magkakaroon ng
pag-giveaway dito po sa concert ni Jerome Ibardome by May 1. Kaso, 12 tote bag na lang yun, paunahan na lamang po kayo mga ka-Dabber Cats. And syempre, nagtitinda rin po si Ma'am Christina Ignacio ng limited edition na Jerome Ibardome t-shirt. Kaya paunahan na lang po mga ka-Dabber Cats. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang network na kung saan nagkakagulo po sila sa loob ng naturang network, like mga executive po ng naturang network. Ano bang network ito? Sabi nga dito, parang hindi pamilya, ABS-CBN muntik ipasara ni Federico Vicky Lopez at tanggalan ng trabaho ang 4,000 employees. Isang malaking balitang ibinahagi ng Insider PH ngayong araw. Ito ay ang pag-amin ni dating ABS-CBN Chairman Gabby Lopez na nagpropose umano na ang pinsan nitong si Federico Vicky Lopez, ang chairman at CEO ng Lopez Group, na i-shutdown o tuluyan ng isarang ABS-CBN imbes tulungan dahil na rin sa pagkawala nito ng prangkisa. Agad umano itong tinutulan ng majority ng pamilya Lopez, kabilang si Gabby Lopez, at hindi umano kaaya-aya ang naturang plano, lalo pat mahigit sa 4,000 ang empleyadong maaring mawalan ng trabaho. Sa tulong ng pagkakaisa ng ilang miyembro ng Lopez family ay hindi nagtagumpay sa kaniyang balak si Vicky. Sa kasalukuyan ay surviving at thriving ang ABS-CBN, patuloy dito ang kabi-kabilang collab sa ibang kumpanya at patuloy na paglago ng revenue sa pagdaan ng ilang buwan. Inaasahang magiging profitable na muli ang kumpanya sa mga susunod na buwan dahil sa magandang nangyari ngayon. So grabe naman yun mga ka-Dabber Cats, diba? Pamilya, diba? Kadugo pa ata. Tapos ganito po ang magiging suggestion, ipasara dahil nawalan ng prangkisa. Mabuti na lamang po at marami talaga yung nagplano and nagsuggest na makipag-collab dito, makipag-collab doon, 'di ba, sa TV5, dahil sa GMA para lamang po makasurvive at hindi po mawala ng trabaho o yung empleyado po na 4,000 employees lang naman. So grabe no, marami po ang mawawalan ng trabaho kung sakaling natuloy ang pagpapasara po ng ABS-CBN. And itong mga nakaraan nga lamang po ay nababalita na muli pong magbabalikan at magkukulab muli ang TV5 at ang ABS-CBN, pero hindi pa malinaw kung tatanggapin ba itong alok ng ABS or alok ba ng TV5, kung sila ba ay magkakasundo mga ka-Dabber Cats. Merong nagsasabi na wag na daw tanggapin ng ABS-CBN sa TV5 dahil daw di umano nagbabayad po ng airing time or what. Pero sana, di ba, mapagkasunduan ito dahil malaking tulong na rin ito sa higit 4,000 employees sa naturang network. And syempre, alam naman natin at kilala po ang ABS-CBN na maganda pong gumawa ng mga dekalibreng mga programa, mga movie, 'di ba? Kaya mabuti na lang at nakasurvive sila at patuloy na lumalaban para sa pangarap ng iba. So paano mga ka-Dabber Cats, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.